Tuwang-tuwa nga ito si Madam pagpasok niya sa kabilang kusina dahil nga nakita niya itong dates cake. Ahlan guys, tara samahan niyo ako. So meron tayo ditong mga dried na dates. Tanggalan lang natin to ng liso or yung buto niya ito. Ito. Remove this one. Ayan. Bale, meron tayo ditong dates. Tinanggalan ko na nga ito ng buto. Ayan na siya. Isang bowl. So, yung dates na to, yung walang asukal. Yung ano lang siya, yung normal. Hindi ko alam kung ang tawag nito, anong klaseng dates to. Bali, maglagay tayo ng fresh milk. 2 cups na fresh milk. Lalagay ako ng baking soda. Yan lang siya. 1/2 teaspoon. Then, salang natin to. At nung kumulo nga ito, ay tinurn off ko na nga yung apoy at antayin natin itong lumamig o ibabad natin to sa loob ng mga 1 oras. And after 1 hour nga ay binlender ko na gamit itong immersion blender. Pwede naman yung regular blender, yung kagaya ng ginagawa ko before. Pero ngayon ay ito lang yung ginamit ko para mas mabilis at madali. At the same time, kunti lang yung hugasin ko guys. Sa malinis na bowl, naglagay na ako dito ng itlog, 4 na piraso, large nga ang size nito. At naglagay na rin ako ng 1/2 cup ng white sugar and 1/2 cup na mantika at 1 teaspoon na vanilla. And then, imikos-mikos na natin yan. Pinaghalo ko na nga dito yung blender natin na dates. And then, nag-add na rin ako ng 1 kutsarang cinnamon powder and then, mix natin yan until well combined. Tapos natin ma-mix ay maglalagay tayo dito ng 2 cup ng harina. All-purpose flour nga itong ginamit ko. And then maglalagay na rin ako ng 1 teaspoon na baking powder, 1/2 teaspoon na asin. And after nyan ay mix natin yan together. Pwede kayo gumamit ito ng hand mixer. Reminder lang, wag natin itong i-overmix hanggang sa mag-combine lahat to siya na pag ganyan na siya guys, mawala na yung puti-puti na harina. At saka mag-add tayo dito ng 1 cup ng walnuts. Nakadepende na yan sa inyo kung mag-add kayo or hindi. Pero para sa akin, mas masarap pag meron siyang walnuts. At dito sa round baking pan, tama ba yung pangalan nito? Correct me if I'm wrong. Naglagay nga ako dito ng mantika and then in-spread ko lang. Dapat lahat ng yan ay malagyan natin ng mantika para hindi didikit yung ating cake mamaya pag tinanggal natin. Mga oras na yan, preheated na yung oven natin sa 350 Fahrenheit at i-bake natin yan sa loob ng 1 oras dahil itong ginamit ko ay medyo makapal nga ito at malaki. Dapat lang na 1 oras. Pero pag manipis yung pinaglagyan nyo, siguro mga 45 minutes ganun. Kung magtatanong naman kayo kung up and down, yes, kasi itong oven namin is sabay na siya. And after 1 hour, ito na yung ating dates cake at nag-toothpick check nga ako dyan kung may sasama pa sa toothpick. Kaso guys, sa kasamaang palad, wala nang sumama. And after nyan, ay set aside natin yung ating dates cake. Magawa tayo dito ng caramel sauce. Naglagay ako dyan ng 1 cup na brown sugar. Tunawin lang natin yan sa mahinang apoy. At dapat guys, mahaba-haba yung pasensya natin dito ha. At reminder, dapat mahina yung apoy niya para hindi masunog yung ating asukal. At after niyang matunaw, maglalagay ako dito ng 1/4 cup na butter. And after matunaw nitong butter, tsaka ako maglalagay dito ng 1 cup na cooking cream or heavy cream, kung ano yung merong available sa inyo. Pwede rin na Nestle cream, ganon. O diba, kaya minsan tinatamad ako gumawa ng caramel sauce kasi minsan guys, maiksi na lang yung pasensya ko. Pero ngayon ay sinipag nga ako, kaya natapos ko talaga ng maayos itong caramel sauce. So ito na yung texture niya. Dapat ganyan na siya. Success yung ating caramel sauce ngayon at hindi siya nasunog at hindi siya mapait. Kasi pag nasunog yan, or I mean yung asukal, pag once na nasunog, nasobra natin, mapait na siya ganon. Kaya wag nyo nang ituloy. And then, ito na yung moment of truth. Huy. Alam ko talagang matutuwa yung amo kong babae nito. Kasi nung nakaraan pa siya naghahanap sa akin ng matatamis. Kasi after kumain itong amo kong babae, naghahanap siya ng sweet. Parang kagaya sa atin, naghahanap ng panghimagas ganon. Kaya naman, naisipan ko nga gawin to. Total, nakita ko nga na marami silang mga dried na dates, siguro na hindi nila naasikaso or na ano nila ba, hindi nila napapansin ganun. At alam naman natin, tayong mga Pinay, naghahanap tayo or dumidiskarte
tayo sa mga bagay-bagay or mga ano ba, yung mga nakikita natin na kung pwede pa remedyohan ganon, kaysa naman itapon, 'di ba? Sa mga oras na yan ay sobrang bangungan ng kusina ko. Lalong-lalo na meron siyang cinnamon powder, mas lalong bumango. At naglagay nga ako dyan ng toppings for decoration. Ang ginamit ko dyan ay pecan nuts naman. Pero kung wala naman kayong mga nuts, ay okay lang. Yung plain lang na dates cake, ganon. So, yes guys, ito na yung hinahanap-hanap ng amo ko. And yes, yun lang. Syukran.